sabi ko sa sarili ko, eto yung resulta sa isang irresponsableng leader. At walang iba yan kundi si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, eto na po yung gulo dahil sa liderato mo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at panibagong reaction video. At itong vlog na ito ay special edition po itong vlog ng Donmar TV sa mga nangyayari kanina sa rally sa Luzon, no? Saksi po tayong lahat kung ano ang mga nangyayari. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Nagkaroon po ng iba't ibang parte ng lugar ng ating bansa na nagrarally. Meron sa Luneta, Mindiola, may nangyari sa Recto, may nangyari sa EDSA Shrine. Ang dami po, no? Ang daming mga nangyayari kanina. Hindi nga ako nag-upload Kasi instead na mag-upload ako, nakafocus akong nakasubaybay po ako sa mga series of events. Hindi na nga ako makapag-upload, hindi ako makapag-vlog kasi minonitor ko ang mga pangyayari. I don't want to miss any single mga nangyayari, no? Merong mga bata na nadakip at meron rin, ito yung pinaka sad, no? Alam nyo, masasabi ko, this is the saddest day sa Pilipinas, no? Aside nung nalungkot po tayo sa ginawa nila kay former President Duterte, this is one of the saddest day sa Pilipinas sa administrasyong Marcos. Kasi po, I don't know it is not yet confirmed, but nagkaputukan kanina at di umano meron raw nabawian ng buhay. At hindi natin inaasahan yon kasi una, ang sabi nila, this will be dapat peaceful rally, pero ayun na nga, may mga bumalagta na meron nang nagpaputok. It's not yet confirmed kung yung putok na yan ay galing ba ito sa gobyerno o galing ito sa mga civilian, no? Yan ang inaabangan ko At the same time, lumalabas na rin ang mga artista na nagsisigaw. Ako, nauunawaan ko itong mga artista na ito na nagsisigaw, sobrang galit dahil nga sila yung mga pinakamalaking tax rin na ibinigay. Tapos, only to know na yung mga tax na ibinigay nila, nibayad nila, ay kinurakot ng mga gobyernong ito. Grabe, pati mga madre lumalabas kanina, no? At ako naman ay nakasubaybay lang ako sa cellphone. Kung sasabihin doon, bakit wala ka doon sa Maynila? Actually, gustong-gusto ko na pumunta doon sa rally sa Luzon, sa Maynila, kahit nga kaso hindi ako nakapunta doon, no? Because of important matters. Sige, sabihin ko na nga. Hindi ako nakapunta kasi po buntis yung aking asawa. Okay? I hope na mauunawaan nyo. Okay. And I know some of you will always understand, no? Babawi ako. Pero ngayon, kaya nga nakasubaybay ako kanina. Marami kaming pinupuntahan pero nakasubaybay ako, no? Yun ang mga pag-uusapan natin at ire-react natin. Yung putukan, yung mga artistang naglabasan, at sa side naman ng gobyerno, sina John Vic Rimulya, doon ay parang nagpanic rin. Okay? May mga videos akong ipapakita sa inyo at magre-react po tayo. Okay? So, pero bago ang lahat, bago ko ipapakita yung mga videos na yan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. Ang hindi ko ine-expect itong rally na ito ay yung merong putukan na naganap at meron pa talagang mga nasaktan. And I hope na yung bumalagta ay hindi totoo na na-confirm na merong nasawi. I hope lang hindi totoo it's yet to be confirmed. Pero eto na yung nangyari kanina. Sabi ko sa sarili ko, eto yung resulta sa isang
irresponsableng leader. At walang iba yan kundi si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, heto na po yung gulo dahil sa liderato mo. Alam nyo, di binabaliwala ko na nga yung yung sabi ng mga dilawan na wag kayong mag-Marcos resign kasi si BP Sara ang magiging presidente. Alam naman natin yung mga dilaw, takot yan na Duterte ang maging presidente. But Bongbong Marcos, ito yung highlights na ito na nagresulta po itong ganitong gulo sa Pilipinas dahil sa kind of leader mo. Hindi ka ba nahihiya? You step down, mag-resign ka na. Sa mga nagsasabi ay wag ipa-resign si Bongbong Marcos kasi si BP Sara ang maging presidente. Ang mga Duterte po, hindi po ganyan. I know kung mag-resign man si Bongbong Marcos, si VP Sara, hindi yan gahaman sa kapangyarihan na agad-agad yan papalit kay Bongbong Marcos. Sasabihin yan ni VP Sara, idaan natin sa eleksyon. Meron akong kutob ha, pwede ako magkamali, pero sa binabasa ko sa mga ugali ng mga Duterte, gusto yan eleksyon. Especially na si VP Sara, irerespeto niya itong mga dilaw na ito na laging hinahanap ang confidential funds ni VP Sara. One of these days, mapahiya kayo kung ipapakita na ni VP Sara ang pruweba na wala siyang ginalaw dyan sa confidential funds. May araw rin kayong mahiya. Pero, I know si VP Sara, she will suggest na mag-eleksyon ulit. Hindi yan basta-basta papalit na lang kay Bongbong Marcos. Kaya ikaw, Bongbong Marcos, mag-resign ka na. Heto po yung pagiging irresponsible mo. Heto na yung resulta. Tingnan mo. Yun ang nangyari sa Sogo kanina ha. Ito na pala yung ito pala yung pagkatapos ng pumutok. Ito, itry natin yung sunod na video. Yan. Gumilid kayo! Gumilid kayo! Tingnan mo, Bongbong Marcos, oh. Ito yung, liderato mo. Kung magaling ka na leader, Bongbong Marcos, hindi sana magkaganito ang Pilipinas, eh. Pero tingnan nyo, may sumisigaw, may nagputukan, may mga nasaktan. Kasi galit na po ang taong bayan. Ayaw na po ng taong bayan na ikaw yung presidente. Bakit? Kasi pinsan mo ang itinuturo nila na kurakot sa gobyerno. Pinsan mo. Si Saldico, kaalyado ng pinsan mo, kaalyado mo. Hindi ka ba nahihiya dyan? Kung meron kang delikadesa, Bongbong Marcos, mag-resign ka. Eto, hindi ka ba nahihiya dito? Ang isinisigaw ng taong bayan, hustisya. Hustisya sa mga pera ng kaba ng taong bayan na ninakaw na mga nagamit lamang doon sa mga sports car ng mga buhaya. Oh, sports car eh. Ang ganda-ganda ng mga sports car nila eh. Di ba? Ang ganda-ganda ng kanilang mga bahay. Samantalang ang Pilipino, hirap. Oh, nagtataka ang mga Pilipino, bakit tayo mahirap? Na ang ating presidente, utang ng trilyon na pera, pero mahirap pa rin ang bansa. Bakit? Yun pala ay ninakaw. Kaya, hindi mo mabiblame ang taong bayan na ganito na kagalit ang taong bayan. Gumilid kayo! Ano? Di ba? Ito pa yung isang video. Baka sabihin nyo, isang video, marami ito, pero kinuha ko lang yung nakikita ko sa Facebook. Madami ito eh. Oh, ito pa. Ayan, no? Nagkaputukan. Yan. Kung mapapansin mo, hindi na po mga matatanda, mga 40s or 30s ang nagrarally ha. Sabi pa nga, mamaya ipapakita ko yung sinabi ni John Vic na mga bata na itong mga galit. Kasi itong mga bata na ito, na-realize nila na ito yung future natin. Kung hindi tayo magalit, tayo ang apektado nito. O kasi, alam naman natin, rally tayo ng rally, di ba? Pero yung mga rally noon,
hindi nakisali yung mga bata kasi nga busy sa eskwela, kung ano-anong mga pinagka-busy ng mga bata, TikTok, sayaw, ganun. Pero ngayon sumasali na sila. Meaning to say they are aware of the corruption na ginawa ng mga government officials na ito. Galit na sila. At ito po'y aking ikinatakot kasi okay lang kung 30s, 40s na mga ages yung magrarally kasi medyo kalmado, marunong mag-control sa sarili na hindi hahantong sa violente na gawain. Pero itong mga batang ito, mga aggressive ito. Para sa akin rin, hindi ko mabiblame itong mga bata na ito na magagalit dahil, kayo rin mismo ang gobyerno ang nagpaalala nitong mga batang ito na sobrang korap na po kayo. Kayo po ang dahilan itong gobyernong Marcos. Noon, tahimik itong mga bata ito Tahimik sila kasi yung iba ayaw makialam sa politika. Hindi sila interesado sa politika. Pero nung nalaman nila na ninakaw ang pera ng kaban ng taong bayan, yung flood control, ganun, kung ano-anong mga issues, they realize sila rin ang apektado nito in the near future. Diba? Kaya sila ngayon sumasali. Kaya ngayon medyo aggressive itong mga rallyista na ito. Well, in fairness to the yung mga nagraraling mga yellow at yung mga DDS naman ay they can control. Di ko lang alam itong mga batang itong mga nagrarally. Sa tingin ko walang kulay ni present nila. Galit lang yung mga bata yung mga Gen Z. Galit lang talaga sila. Ito, tingnan nyo. Sa totoo lang, wala akong galit sa mga pulis. Kasi nauunawaan ko rin yung mga pulis na trabaho nila rin na protektahan ang Malacanang, protektahan ang gobyerno kasi mandato yan nila Walang kasalanan ng mga pulis dito. Kaya sabi ko sa inyo, kayong mga rallyista, wag naman sana ninyong masyadong idiin rin ang mga pulis kasi may mga pamilya rin ito na nagrarally rin. Okay? Kaya nga, meron ngang nagsasabi doon ng mga pulis na wag nyo naman kaming isali, wag nyo naman kaming saktan kasi po, trabaho lang namin ito. No? Pagalitan nyo yung mga buhaya sa gobyerno, wag kami. Pero kung puprotektahan namin ang daan patungong Malacanang, sana maunawaan ninyo. May mga pamilya rin ito na galit rin sa gobyerno, pero wala silang magawa Mandato kasi yan ng mga kapulisan. Kasi ako DILG Secretary John Vic Rimulya. Kung talagang mahal mo ang taong bayan, John Vic Rimulya. Hindi ako ng Kayo mismo mga government officials, especially yung mga higher government officials. Kung talagang mahal ninyo ang taong bayan, unahin nyo ang taong bayan. Kung ano ang sinasabi o kung ano ang nafe-feel nitong mga taong bayan, mga Gen Z, mga bata. Sana naman meron rin kayong gawin Hindi ko sinabi na magtrahidor yung mga government officials at yung mga sina John Vic Rimulya. Nagre-remind lang po ako sa inyo DILG Secretary, na kung mahal mo ang taong bayan, sana isipin mo rin. Saan ba ang loyalty mo? Na kay Bongbong Marcos ba? O dito sa mga taong bayan? Yan ang nasasabi ko sa iyo. Hindi lang kay John Vic Rimulya kayong lahat na nasa gobyerno ngayon. You better think twice kung karapat-dapat pa bang ipagtanggol ang administrasyong Marcos. Sobrang galit Imagine President Bongbong Marcos, hinayaan niya itong korupsyon na ito. Limpak-limpak na pera. Hindi po ito fake news. Kasi nakikita po ng taong bayan kung ano ang nangyari doon sa hearing ng Senado. Harap-harapan. Alam nila. At hindi lang si Bryce, hindi lang si Alcantara, hindi lang si Diskaya, marami pang iba. Parte ng bansang Pilipinas, Maluzon man, Visayas at Mindanao. Merong nagko-corrupt dahil pinabayaan lang ng presidente natin. Hindi sila takot ni Bongbong Marcos. Noong panahon ni former President Duterte,
takot silang mangurakot. Kasi siniseryoso po ni Tatay Digong yung mga kawatan at mga buwaya. Malalagot. Pero ito si Bongbong Marcos, walang pakialam. Ano ibig sabihin mo, Don Mar, na walang pakialam? Walang pakialam sa taong bayan. Wala siyang pakialam kung nakawin ang pera ng taong bayan basta at ang sa kanya, hugas kamay siya. Wala siyang pakialam eh. Now, prove to us, Bongbong Marcos, tama nga yung sinabi ni Vice Ganda, ipapakita ko mamaya. Kung talagang concern ka sa taong bayan, ipakulong mo itong mga taong ito. Kung yang si Martin Romualdez na yan ay tunay na nagnakaw ng pera ng taong bayan, si Zaldico, patunayan mo, Bongbong Marcos, bago matapos ang inyong termino bilang presidente, ipakita mo sa taong bayan na makulong itong mga taong ito. If meron talagang kasalanan. Patunayan mo. This is the right time. Pati nga yung kapatid mo, isinisuka ka na. Ako po'y naawa ni Amy Marcos. Sabi niya, pinagtrabuhuan natin ito within 30 years. Pinagpray natin ito, pinagdasal natin ito na maibalik tayo, maibalik natin ang dangal, karangalan at pangalan ng mga Marcos. Pero look at what you did, Bongbong Marcos. Mas worst ka pa sa tatay mo. Ayan o, ito yung resulta ng liderato mo. Ang mga pulis, trabaho rin naman nila yan. Umulit na yung video. Di ba? Tingnan nyo ang sitwasyon natin. Naawa tayo sa kapulisan, naawa tayo sa taong bayan. So, we might as well magkaisa na lang tayo, police at yung mga civilian. Why don't we blame our president now? Kayong mga kapulisan dyan, if you think na sa tingin nyo, magbasa kayo. Alam ko namang alam nyo eh. If you think na tama yung panawagan ng taong bayan, you step down as kung policeman kayo. Pwede kayong mag-step down. Hindi ako nag-encourage pero kung ako ay nasa lugar ninyo, pwede ako mag-step down. Para sasabihin ko kay Bongbong Marcos, you step down, Bongbong Marcos, as a president. Delikadesa yun. Eto, papakita ko sa inyo ha. Ito rin ang galit ni Vice Ganda. Gusto ko sanang banatan itong si Vice Ganda kasi medyo ang mga DDS kasi kapag rally ay hindi naman masyadong bastos yung bunganga. Ito, bastos talaga yung bunganga ni Vice. At instead na babanatan ko si Vice, naiintindihan ko na lang na nagalit rin itong mga artista na ito kasi malaki rin tax binigay nila eh. Akala nila na itong mga tax na ito ay pupunta rin ito at makatulong rin ito sa mga mahihirap, pero hindi. Ninakaw. Binili ng mga sports cars at magagamit. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman